Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga pusong sabik magmahal at umunwa. Ako po si Elsa at maligayang pagbabalik sa tinig ng pag-ibig, ang tahanan ng mga kwentong sumasalamin sa ating mga karanasan. Handa na ba kayong pakinggan ang isa na namang salaysay na susubok sa tibay ng ating puso? Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay hindi pisikal, kundi ang sugat na iniiwan ng pagtataksil. Pero paano kung ang mismong taong nanakit sa'yo ang siya ring tanging pag-asa para sa kinabukasan ng mga pinakamamahal mo sa buhay? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa kanyang mga anak? I'm sorry, Mrs. Villanueva. It's a stage 4 brain tumor, inoperable. Parang biglang huminto ang mundo ni Charmin. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa malayo. Isang ugong na walang kahulugan. Ang mga salitang stage 4 at inoperable ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, pero hindi niya ito maintindihan. Hindi niya ito matanggap. Naging manhid ang buo niyang katawan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng leather na upuan sa kanyang likod at ang mahinang tunog ng aircon sa loob ng malamig at puting kwarto. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na nag-alaga sa 3 niyang anak, ang mga kamay na nag-asikaso sa kanyang asawa sa loob ng 20 taon. Nanginginig ang mga ito. May gamot pa ba? Iyon ang tanging salitang nagawa niyang ibuka mula sa kanyang mga labi. Umiling ang doktor. Puno ng awa ang mga mata. We can manage the symptoms, give you more time, but we need to be practical. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi nito. Oras. Gaano kahabang oras? 1 taon? 6 na buwan? Mga linggo? Paano ang mga anak ko? Paano si Sancho? Lumabas siya ng klinika na parang isang kaluluwang ligaw. Dinala siya ng kanyang mga paa sa parking lot, pumasok sa kotse, at nagsimulang magmaneho ng walang tiyak na patutunguhan. Ang pamilyar na mga kalsada ng Maynila ay tila naging dayuhan sa kanyang paningin. Bakit ako? Saan ako nagkamali? Pinilit niyang maging mabuting ina, isang tapat na asawa. Isinakripisyo niya ang kanyang career para alagaan ang kanyang pamilya. Ibinigay niya ang lahat. Bakit ito ang sukli? Huminto siya sa isang maliit na coffee shop. Kailangan niya ng mainit na maiinom. Kailangan niya ng kahit anong makakapagparamdam sa kanya na buhay pa siya, na totoo pa ang lahat ng ito. Habang hawak ang mainit na tasa ng kape, napatingin siya sa labas ng bintana. At doon, sa gitna ng mga taong naglalakad, natanaw niya ang isang pamilyar na figura. Ang kanyang mundo, na kanina lang ay huminto, ngayon naman ay tuluyang gumuho. Si Sancho, ang kanyang asawa. Nakatayo ito sa kabilang kalye, nakangiti. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiti na hindi para sa kanya. May kasama itong babae. Bata, maganda. Ang buhok nito ay malayang nililipad ng hangin. Masaya silang nag-uusap. At pagkatapos, nakita ni Charmin ang isang bagay na sumaksak sa kanyang puso na mas masakit pa kaysa sa hatol ng doktor. Hinawakan ni Sancho ang kamay ng babae. Ang init mula sa tasa ng kape ay tila nawala. Isang nakakapasong lamig ang gumapang sa buong katawan ni Charmin, mas malamig pa kaysa sa loob ng klinika ng doktor. Pinanood niya ang dalawa na tumatawid sa kalye, palapit sa direksyon ng coffee shop. Nakita niya kung paano tumawa ang babae, kung paano nito bahagyang hinampas ang braso ni Sancho. Nakita niya kung paano, sa isang napakanatural at mapagmahal na paraan, ay inayos ni Sancho ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ng babae. Isang kilos na puno ng pag-aalaga. Isang kilos na para lamang dapat sa kanya. 2 sentensya sa isang araw. Isa mula sa kanyang doktor na nagsabing mamamatay na siya. At isa mula sa kilos ng kanyang asawa na nagsasabing matagal na pala siyang pinapatay nito.
Ang pag-uwi sa sariling bahay ay hindi kailanman naging ganito kahirap para kay Charmin. Ang bawat sulok ng tahanan na binuo nila ni Sancho sa loob ng 20 taon ay tila isang paalala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Ang mga larawan sa dingding, ang kanilang kasal, ang binyag ng mga bata, mga family outing sa beach, lahat ay parang isang masayang panaginip na bigla na lang naging bangungot. Ang mga anak niya, abala sa panonood ng TV, ay masayang bumati sa kanya. "Hi, Mama!" Niyakap niya ang mga ito, mahigpit, napakaligpit. Humugot siya ng lakas mula sa kanilang init, mula sa kanilang inosenteng pagmamahal. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Bandang 8:00 ng gabi, umuwi si Sancho. Pumasok ito sa pinto na may dalang isang supot ng paborito niyang siupaw. Ngumiti ito, ang parehong nangiti na ibinigay nito sa babae kanina. Pero ngayon ay may halong pagod. "Hi, Hon. Kumusta? Sorry, na-traffic ako." Hinalikan siya nito sa pisngi. Napatiklop ang mga palad ni Charmin. Pinigilan niyang mapaatras. "Kumusta ang check-up mo?" Tanong nito habang naghuhubad ng sapatos. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala ng isang mabuting asawa. "Walang nakitang problema, di ba?" Ito na, ang unang pagkakataon, ang unang kasinungalingan. Tumingin si Charmin sa mga mata ng kanyang asawa, ang mga matang nangako sa kanya ng habambuhay na pag-ibig sa harap ng dambana. At sa likod ng mga matang iyon, nakita niya ang imahe ng babae sa coffee shop. "Okay lang lahat," sagot niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses na hindi man lang nanginig. "Pagod lang ako." Tumango si Sancho, tila nakahinga ng maluwag. "Mabuti naman. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito." Niyakap siya nito mula sa likod. At sa sandaling iyon, naamoy niya ito. Isang matamis, bulaklakin na pabango. Hindi ito ang pabango niya. Hindi ito ang amoy ng opisina. Ito ay amoy ng kasinungalingan. Amoy ng pagtataksil. Ito ang amoy ng babae kanina. Isang alon ng pagkasuklam ang bumalot sa kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak si Sancho palayo. Pero nanatili siyang hindi gumagalaw, hinahayaan ang sarili na malunod sa yakap ng isang traidor. Maya-maya, dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Marisa. Palaging direkta at walang paligoy-ligoy, agad nitong napansin ang kakaibang bigat sa hangin. Habang nagkakape sila sa kusina at si Sancho ay nasa taas para patulugin ang bunso, tinitigan siya ni Marisa. "Parang may mali, ate," sabi nito. "Wala, pagod lang talaga ako." Pag-uulit ni Charmin. Ilang sandali pa, bumaba si Sancho. Umupo ito sa tabi ni Charmin, pero ang atensyon nito ay nasa cellphone. Biglang may nag-vibrate. Mabilis na sinulyapan ni Sancho ang screen, isang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon na tanging isang taong 20 taon nang kasama niya ang makakapansin. Agad niyang binaliktad ang telepono at ipinatong sa mesa. "CR lang ako," sabi nito, at mabilis na umakyat sa itaas. Hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Marisa ang lahat ng yon. Ang bahagyang pag-igting ng panga ni Sancho, ang dagliyang pag-iwas ng tingin, ang pagmamadaling umalis. Nang sigurado nang wala na sa pandinig si Sancho, humarap si Marisa kay Charmin. Wala nang bakas ng pagbibiro sa kanyang mukha. Seryoso at puno ng pag-aalala. "Ate." Hindi sumagot si Charmin. Nakatingin lang sa kanyang tasa ng kape na kanina pa lumamig. Hinawakan ni Marisa ang braso ng kapatid at marahan itong hinila patayo, papunta sa mas pribadong silid kainan. "Halika dito." Nang makalayo sila, tinitigan ni Marisa ng diretso sa mata si Charmin. Ang mga salita niya ay hindi na isang tanong, kundi isang akusasyon. "Ate, may problema ba? Huwag kang magsinungaling sa'kin. Si Sancho ba?" Ang tanong ni Marisa ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Charmini mula sa kanyang pagkatulala. "Wala to." Mabilis niyang sagot. Pilit nang ngumingiti.
Napaparanoid ka lang. Halika, tulungan mo na lang akong magligpit dito. Pero alam ni Charmaine na hindi niya naloko ang kapatid. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Sa buong gabing iyon, naramdaman ni Charmaine ang mga titig ni Marisa, nag-aabang, nagbabantay. Ang tanong na yon ang nagtulak sa kanya. Hindi na siya pwedeng manatili na lang, na biktima, umiiyak sa isang sulok. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng ibang damdamin, isang malamig at matigas na pangangailangan na malaman ang lahat. Kailangan niya ng katibayan. Kailangan niyang malaman kung gaano nakalalim ang pagkakanulo sa kanya. Hating gabi, mahimbing na ang tulog ng mga bata. Si Sancho ay malakas nang humihilik sa tabi niya. Dahan-dahan, bumangon si Charmaine mula sa kama. Bawat kilos niya ay maingat, bawat paghinga ay pinipigilan. Una niyang pinuntahan ang pantalon ni Sancho na nakasabit sa likod ng pinto. Kinuha niya ang pitaka. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, sa likod ng mga credit card, may isang resibo. Isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant. Petsa. Noong nakaraang linggo, ang araw na sinabi ni Sancho na mag-overtime siya hanggang madaling araw. Ang resibo ay para sa 2 tao. Isang matulis na kirot ang tumusok sa kanyang dibdib. Ito na, ang unang patunay. Sunod niyang hinalughog ang drawer kung saan nila itinatago ang mga bayarin. Nakita niya ang pinakabagong credit card statement. Mabilis na tumakbo ang kanyang mga mata sa listahan ng mga gastos at doon niya nakita ang isang pattern, isang buwanang bayad sa isang flower shop, isang maliit na jewelry store, at isa pa, isang malaki at regular na cash withdrawal na ginagawa tuwing 15 ng buwan. Para saan ang perang yon? Hindi para sa bulaklak o alahas. Masyadong malaki. Napasandal siya sa pader, hawak ang mga papel na parang hatol sa kanyang kamatayan. Para hindi tuluyang masiraan ng bait, pumasok siya sa kwarto ng kanyang mga anak. Pinanood niya ang kanilang mahihimbing na mga muka, ang payapa nilang paghinga, ang kanyang panganay na lalaki, ang kanyang dalagitang prinsesa, at ang kanyang bunso. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang buhay. At ang mundong iyon ay nanganganib na gumuho. Tahimik na pumatak ang kanyang mga luha habang tinititigan sila. Paano magbabago ang kanilang mga buhay dahil dito? Ang sakit na ito ay hindi lang para sa kanya. Dadalhin din nila ito. At sa sandaling iyon, ang sakit ay naging lakas. Isang klase ng lamig ang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi na pagkabigla, kundi determinasyon. Gagawin niya ang lahat para protektahan sila. Bumalik siya sa kanilang kwarto. Narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Naliligo si Sancho. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ang cellphone sawa ni Sancho. Nakapatong ito sa bedside table, nagcha-charge. Dahan-dahan niya itong kinuha. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinindot niya ang screen. Humingi ito ng password. Sinubukan niya ang kanilang anniversary. Mali. Sinubukan niya ang birthday ng panganay nilang anak. Mali. Ang birthday ng bunso. Mali pa rin. Nanghihina, napaupo siya sa gilid ng kama. Ano pa ba? Ano ang importanteng petsa sa buhay nito na hindi niya alam? At bigla, naalala niya ang mukha ng babae sa coffee shop. Sa tulong ng pangalan ng restaurant sa resibo, ilang oras siyang naghanap sa social media kaninang hapon. Lara, iyon ang pangalan niya. At sa profile nito, nakalagay ang kanyang kaarawan. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang mga numero. 0815. Nag-click ito, bumukas. Para siyang sinampal ng hangin. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Nag-scroll siya sa mga apps, hinahanap ang kahit ano. At nakita niya ito. Isang folder ng mga litrato na may pangalang inspirasyon. Nang pinindot niya ito, humingi ulit ito ng password. Gamit ang parehong numero, nag-type siya 0815. Bumukas ang folder. Bumukas ang folder.
Ang unang bumungad kay Charmin ay isang litrato, si Sancho at Elera, nakaupo sa isang restaurant nagtatawanan. Mukhang masaya, mukhang tama. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Isa-isa niyang pinindot ang mga sumunod na larawan. Isang kuha sa Tagaytay, magkayakap sila habang nasa likod nila ang Taal Volcano. Isang kuha sa beach, buhat-buhat ni Sancho si Elera na parang bagong kasal. Isang kuha kung saan hinahalikan ni Sancho ang noo ni Elara habang natutulog ito. Sa isang litrato, napansin ni Charmin ang isang pamilyar na kwintas sa leeg ni Elara. Isang kwintas na may pendant na susi. Bawat litrato ay isang patalim. Bawat ngiti nila ay isang lason. Ang 20 taon nilang pagsasama ay tila nabura ng mga sandaling ito. At pagkatapos, nakita niya ang isang video file. Pinindot niya ito. Nasa loob sila ng isang kotse. Gabi. Ang mukha lang ni Elara ang naiilawan ng mahinang ilaw mula sa dashboard. Ibinigay ni Sancho sa kanya ang isang maliit na kahon. Isang silver na kwintas. "Sancho, ang ganda," sabi ni Elara. Ang boses ay puno ng pagkamangha. At sumagot si Sancho. Ang boses na bumubulong sa kanya tuwing gabi. Ang boses na nangakong hindi siya iiwan. "Para sa'yo," sabi ni Sancho sa video. "Tandaan mo, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang buhay ko." Nabitiwan ni Charmin ang cellphone. Nahulog ito sa malambot na carpet ng walang tunog. Pero sa isipan niya, ang pagbagsak nito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Gumuho ang mundo niya, hindi sa isang malakas na ingay, kundi sa isang nakakabininging katahimikan. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kwarto ay tila naubos. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sinusubukang punuin muli ng hangin ang kanyang mga baga, pero walang pumapasok. Doon, sa sahig ng kanilang kwarto, sa tabi ng kama kung saan sila nangako ng walang hanggan, si Charmin ay gumuho. Walang tunog, walang sigaw. Tanging mga luhang dumadaloy na parang ilog mula sa kanyang mga mata. Mga hikbing hindi makawala sa kanyang lalamunan. Biglang bumukas ang pinto. Si Marisa, na nag-aalala dahil hindi sumasagot sa tawag niya si Charmin, ay pumasok. "Ate, okay ka lang ba? Nakita ko." Natigilan si Marisa nang makita ang kapatid sa sahig, basag, nawasak. Nakita niya ang cellphone na nakabukas pa sa video. "Ate," bulong niya at agad na lumuhod sa tabi ni Charmin. Dinampot niya ang cellphone. Pinanood niya ang video. Ang mukha niya ay nagbago mula sa pag-aalala, naging pagkalito, at sa huli, naging purong galit. "Hayop siya," sabi ni Marisa sa nanggigigil na boses. Ang kapal ng mukha niya. Niyakap niya si Charmin na patuloy lang sa tahimik na pag-iyak. "Tumayo ka dyan, ate," sabi ni Marisa. Tinutulungan itong tumayo at umupo sa kama. "Hindi ka pwedeng maging ganito. We have to fight. Tatawagan ko si Tita Lorna, yung abogado. We will take everything from him. Hindi siya pwedeng maging masaya pagkatapos nito." Sa sobrang galit, dinampot ni Marisa ang isang family picture nila sa bedside table, akmang ihahagis ito sa pader. "Huwag," pigil ni Charmine. Ang unang salitang binitawan niya. Ang boses niya ay basag at mahina. Baka magising ang mga bata." Natigilan si Marisa. Ibinalik niya ang litrato sa mesa. Ang galit niya ay napalitan ng awa para sa kapatid. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang mga anak pa rin nito ang iniisip. Umupo si Marisa sa tabi niya. Hinawakan ng mga kamay nito na kasing lamig ng yelo. "Anong gagawin natin, ate?" tanong ni Marisa, mas mahinahon na ngayon. "Hindi pwedeng wala. Kailangan niyang pagbayaran to." Tumigil sa pag-iyak si Charmin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng sakit, ngayon ay may ibang kislap. Isang malamig, mapanganib na kislap. Tumingin siya
ng diretso kay Marisa. Tama ka, sabi niya sa isang boses na hindi nabasag, kundi matatag at puno ng isang nakakatakot na kalmado. Kailangan niyang pagbayaran ito. Huminga siya ng malalim. Pero gagawin natin sa paraan ko. Inaasahan ni Marisa na ang susunod na hakbang ni Charmin ay ang pagtawag sa isang abogado para sa annulment. Inaasahan niya ang mga sigawan, mga pag-aaway, ang maruming proseso ng paghihiwalay. Pero hindi iyon ang ginawa ni Charming. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Sancho at nasa eskwela ang mga bata, nagpunta si Charmin sa opisina ng isang abogado. Ngunit hindi ito isang family lawyer. Ito si Attorney De Guzman, isang matandang abogado na dalubhasa sa estate planning at mga huling habilin. Good morning, Mrs. Villanueva. Bati ng abogado. My secretary said your case is urgent. Annulment ba ito? Umiling si Charmaine. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. Hindi po, attorney. Nandito po ako para mag-set up ng isang irrevocable trust fund at para ayusin ang aking last will and testament. Natigilan si Attorney De Guzman. Tinitigan niya ang babae sa kanyang harapan. Mukha namang malusog. Nasa kalagitnaan ng buhay. I see. Medyo hindi pangkaraniwan pero sige, let's proceed. Inilabas ni Charmaine ang isang folder na puno ng mga dokumento, mga titulo ng lupa na nakapangalan sa kanya bago pa sila ikasal, mga bank statement ng sarili niyang ipon, mga investment portfolio. Lahat ay inihanda niya. Gusto kong ilipat ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin sa isang trust fund para sa 3 kong anak. Paliwanag ni Charmaine, ang bawat salita ay malinaw at pinag-isipan. At ang share ko sa conjugal properties natin, gusto ko ring isama. Ang bahay, lahat. Ang galit na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang malamig at matalas na focus. Hindi na siya umiiyak. Nagpaplano na siya. Gumagawa siya ng isang pader, isang muog, para protektahan ang kinabukasan ng kanyang mga anak mula sa kasalanan ng kanilang ama. Habang sinusuri ng abogado ang mga dokumento, na itanong nito, at para sa iyong asawa, si Mr. Sancho Villanueva, mayroon ba tayong iiwan para sa kanya sa iyong huling habilin? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Napatingin si Charmaine sa labas ng bintana sa mga dahon ng acacia na sumasayaw sa hangin. Naalala niya ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga pangarap, ang buhay na pinagsaluhan nila. Lahat ng yon, ngayon, ay abo na lang. Humarap siyang muli sa abogado. Iwan ko sa kanya ang mga alaala namin, sabi niya sa mahinang boses. Iyon lang. Bago sila matapos, may huling idinagdag si Charmaine. Attorney, may isa pa po akong hiling. Sa guardianship clause, gusto kong isulat na ang sinumang itatalagang guardian ay kailangang mapatunayan ang kanyang financial at moral na katatagan sa loob ng 5 magkakasunod na taon bago tuluyang makuha ang full custody ng mga bata. Napakunot ang noo ng abogado. That's a very specific and stringent condition, Miss Villanueva. May I ask why? Basta po, iyon ang gusto ko. Matatag na sagot ni Charmaine. Pag-uwi niya ng bahay, naabutan niya si Marisa na naghihintay sa sala. Nakita ng kapatid ang malaking envelope na may logo ng law firm. So tinuloy mo na? Tanong ni Marisa. May ngiti ng tagumpay sa labi. Nagsampa ka na ng kaso? Anong sabi ng abogado? Hindi sumagot si Charmaine. Inilapag niya ang envelope sa mesa. Dahil sa kuryosidad, binuksan ito ni Marisa. Inaasahan niyang makita ang mga salitang petition for annulment. Pero ang bumungad sa kanya ay last will and testament at deed of trust. Ano to? Gulat na tanong ni Marisa. Ang boses ay tumataas. Huling habilin? Trust fund? Ate, ano to? Akala ko ba lalaban ka? Bakit parang sumusuko ka na? Hindi ako sumusuko, Marisa. Kalmadong sagot ni Charmaine. Hindi. Ano to? Sigaw ni Marisa.
Iwinawasiwas ang mga dokumento. Nagpapakadalubhasa ka sa pagiging martir, ate. Pera mo yan. Pinaghirapan mo yan. Ipaglaban mo. Tumingin si Charmin sa kapatid. Ang mga mata niya ay malungkot, ngunit matatag. Hindi ito para sa akin, sabi niya. At marahan siyang tumingin sa direksyon ng hagdanan, kung saan naririnig nila ang halakhak ng mga batang kararating lang mula sa eskwela. Para ito sa kanila. Sumapit ang araw ng kanilang ika-20 anibersaryo. Sa mga nakaraang taon, palagi silang lumalabas para mag-celebrate sa isang magandang restaurant. Pero ngayon, nag-iba ang plano ni Sancho. Dito na lang tayo sa bahay, Hon. Sabi nito noong umaga. Ako ang magluluto. Gusto kong bumawi sa'yo nitong mga nakaraang buwan. Palagi na lang akong busy. Busy sa ibang bagay. Naisip ni Charmin. Ngumiti lang siya at tumango. Sige, maganda yan. Para kay Charmin, ang araw na yon ay parang isang mahabang panunood ng pelikula kung saan alam na niya ang malagim na katapusan. Bawat kilos ni Sancho, bawat matamis na salita ay parang isang pag-arte. Naramdaman niya ang pagsisikap nitong maging perpektong asawa marahil dahil sa bigat ng konsensya. At siya naman, ang perpektong asawa na nasasaktan ay kailangang umarte na walang alam. Kinagabihan, gaya ng ipinangako, naghanda si Sancho ng isang espesyal na hapunan. Steak, red wine, at mga kandila sa mesa. Nagsuot siya ng damit na paborito ni Charmin. Nag-ahit siya ng maigi. Ginawa niya ang lahat ng tama. Para sa atin, sabi ni Sancho, itinaas ang kanyang wine glass. Para sa isa pang 20 taon, itinaas din ni Charmin ang kanyang kopita. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Para sa atin. Pagkatapos nilang kumain, binuksan ni Sancho ang kanilang lumang stereo. Tumugtog ang isang pamilyar na kanta, ang wedding song nila. Maari ba kitang isayaw, Mrs. Villanueva? Tanong ni Sancho. Inilahad ang kanyang kamay. Pumayag si Charmin. Habang inilalagay ni Sancho ang kanyang kamay sa baywang ni Charmin at maran silang gumalaw sa ritmo ng musika, bumalik ang lahat. Naalala niya ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa, puno ng pangarap at pag-asa. Naalala niya ang init ng yakap nito, isang lugar na dati ay kanyang naging kanlungan. Ngayon, ang yakap na yon ay parang isang hawla. Ang bawat haplos ay may kasamang anino ni Elara. Ang bawat bulong ng kanta ay isang paalala ng mga sirang pangako. Napapikit siya, sinusubukang pigilan ng mga luha. Ito na ang kanilang huling sayaw. Isang tahimik na pamamaalam sa buhay na kanilang binuo at sa buhay na hindi na niya makakasama. Biglang kumirot ang kanyang ulo. Isang matinding kirot na parang tinutusok ng libu-libong karayom. Nanlabo ang kanyang paningin at ang mukha ni Sancho ay naging isang malabong imahe. Parang umikot ang buong silid. Hon, okay ka lang? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ni Sancho. Napahawak ng mahigpit si Charmin sa mga balikat nito para hindi matumba. Huminga siya ng malalim. Pilit na nilalabanan ang sakit at pagkahilo. Tumingala siya at ngumiti. Isang ngiting puno ng sakit na hindi nakikita ni Sancho. Okay lang ako, bulong niya. Masyado lang akong masaya. Pagkatapos ng sayaw, may inabot si Sancho na isang maliit na envelope. Happy anniversary, Hon. Binuksan ito ni Charmine. 2 plane ticket, isang 3-day vacation sa Palawan. Gusto kong dalhin ka sa isang lugar na tayong dalawa lang, sabi ni Sancho. Deserve mo to. Tinitigan ni Charmin ang mga tiket. Isang huling pagtatangka para ayusin ang lahat o isang paraan para makatakas. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang sakit sa kanyang ulo ay pabalik-balik. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi nawawala. Bandang 2:00 ng madaling araw, hindi na niya nakayanan. Dahan-dahan siyang bumangon, pumasok sa banyo at isinara ang pinto.
nang walang ingay. Doon sa harap ng lababo, sumuka siya. At hindi lang pagkain ang kanyang isinuka. May kasama itong dugo. Napahawak siya sa malamig na tiles ng pader para suportahan ang sarili. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay pagod. May itim sa ilalim ng mga mata at puno ng takot. Ang oras niya ay unti-unti nang nauubos. Ang imahe ng dugo sa lababo ay naging isang malinaw na mensahe para kay Charmin. Wala na siyang panahon para sa galit. Wala na siyang panahon para magdalamhati. Ang bawat araw na lumilipas ay isang hiyas na hindi niya pwedeng sayangin. Kailangan niyang malaman kung sino ang babaeng ito. Hindi bilang karibal, kundi bilang ang babaeng posibleng maging bahagi ng buhay ng kanyang mga anak sa hinaharap. Hindi na galit ang nagtutulak sa kanya, kundi isang desperadong pangangailangan. Ang pangangailangang umunawa. Gamit ang pangalang Elara, muli siyang naghahanap sa social media. Sa pagkakataong ito, hindi na mga litrato ng masasayang paglalakbay ang tiningnan niya, kundi mga detalye. Isang post kung saan nakatag ang isang maliit na karinderya sa Sampaloc. First day sa new work, fighting! Kinabukasan, nag-commute si Charmin papuntang Sampaloc. Ang amoy ng usok, ang ingay ng mga diip, ang siksika ng mga tao. Ito ang mundo ni Elara. Malayo sa tahimik at komportable nilang buhay sa subdivision. Natagpuan niya ang karinderya, isang maliit na pwesto na puno ng mga estudyante at mga trabahador na nanananghalian. Mula sa labas, natanaw niya si Elara sa loob, abala sa pagkuha ng order at pagpupunas ng mga mesa. Pawisan, pagod, malayo sa inakala niyang isang sopistikadang babae na sanay sa luho. Huminga ng malalim si Charmin, pinatatag ang kanyang loob at pumasok. Umupo siya sa isang bakanting mesa sa sulok. Lumapit si Elara, may hawak na menu. Hindi siya nito nakilala. "Good afternoon po, ma'am. Ano po ang sa inyo?" Tanong ni Elara, ang nangiti ay pilit dahil sa pagod. "Isang order ng sinigang," sagot ni Charmin. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Naisip niyang tumayo. Isaboy ang mainit na sabaw sa mukha nito at isigaw ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Pero pinigilan niya ang sarili. Tinitigan niya lang si Elara habang inilalapag nito ang baso ng tubig sa kanyang mesa. Nakita niya ang kalyo sa mga kamay nito. Napansin niya ang gasgas na tsinelas na suot nito. Ito ba ang babaeng binibilhan ni Sancho ng mga alahas? Ito ba ang babaeng buhay niya? Mayroong hindi tugma. Habang kumakain, sinubukan niyang magsimula ng isang usapan. "Mukhang pagod ka, Hija," sabi ni Charmin. Nagulat si Elara sa biglaang pakikipag-usap, pero ngumiti ito. "Medyo po. Dami pong customer pagtanghali." "Matagal ka na ba dito?" "Mga ilang linggo pa lang po. Kailangan po kasi ng extra income para sa future." Future. Ang salitang iyon ay tumama kay Charmin. Pareho sila ng ipinaglalaban pero nasa magkaibang panig ng giyera. Natapos kumain si Charmin. Nag-iwan siya ng bayad sa mesa, kasama ang isang tip na 5 beses na mas malaki kaysa sa halaga ng kanyang kinain. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang boses ni Elara. "Ma'am, sandali po. Sobra po yung bayad niyo." Lumingon si Charmin. "Huwag na. Sa'yo na yan," sabi niya. Tinitigan siya ni Elara, sinusubukang alalahanin kung saan niya nakita ang mukha ni Charmin. "Salamat po, ma'am," sabi ni Elara. "Pamilyar po kayo. Nagkita na po ba tayo?" Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa katawan ni Charmin. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi maintindihan ni Elara. Isang ngiting may halo ng awa, sakit, at isang lihim na kapangyarihan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elara. "Hindi pa," sagot niya. "Pero sa tingin ko, magkikita pa tayo." At tinalikuran na niya ito, iniwan si Elara na nakatayo, naguguluhan,
At hindi alam na kaharap na pala niya ang babaeng sinira ng kanyang pag-ibig. Ang pagtatagpo nila ni Elara ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot kay Charmin. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam, isang uri ng kalmadong pagtanggap. Parang isang piyesa sa palaisipan ang nailagay sa tamang lugar. Sa kabilang dako, si Sancho ay lalong nababalisa. Ang biglaang pagiging sweet at tila walang problemang inaasal ni Charmin ay mas nakakatakot kaysa sa kung ito'y nagagalit. Ang bawat ngiti, bawat okay lang ako, ay parang isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang konsensya. Isang hapon, habang si Sancho ay nasa opisina at sinusubukang mag-focus sa trabaho, sunod-sunod na tumunog ang kanyang telepono. Si Elara, hindi niya ito sinagot. Nag-text ito. Sancho, please sagutin mo. Importante. Huminga siya ng malalim at lumabas ng opisina para tawagan ito. Hello? Elara, nasa trabaho ako. Pabulong niyang sabi. Sancho. Umiiyak ang boses sa kabilang linya. Kinuha ko na yung resulta kanina. Galing ako sa klinik. Naramdaman ni Sancho ang paglamig ng kanyang mga kamay. Anong resulta? Yung test. Humikbi si Elara. Positive, Sancho. Buntis ako. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Sancho sa gitna ng isang maaliwalas na araw. Napasandal siya sa pader. Hindi siya makapagsalita. Ang escape niya, ang kanyang inspirasyon, ay bigla na lang naging isang panibagong responsibilidad, isang panibagong kulungan. Sancho, andyan ka pa ba? Tanong ni Elara sa gitna ng kanyang pag-iyak. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Nauutal na sagot ni Sancho. Teka lang. Mag-usap tayo mamaya. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Nang gabing iyon, umuwi si Sancho na parang isang basang sisiw. Ang bigat ng mundo ay tila pasan-pasan niya. Samantala, naglilinis si Charmin ng kanilang kwarto. Habang inaayos ang mga gamit sa ilalim ng kama, sa bandang pwesto ni Sancho, may nakapa siyang isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang libro. What to expect when you're expecting. Nanigas siya. Ang libro ay bago pa, halatang binili lang kamakailan. Matagal na niyang alam, pero iba pa rin pala kapag may pisikal na ebidensya. Hinawakan niya ang libro at parang hinahawakan niya ang kataksilan mismo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Charmin! Sigaw ni Sancho. Si mama mo, tumawag. Nahimatay ka daw kanina sa mall. Sa sobrang pag-aalala, hindi na napansin ni Sancho ang librong hawak ng asawa. Halika na, dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan, okay lang ako. Nahilo lang siguro. Mahinang sagot ni Charmin. Hindi pwede, halika na. Pilit siyang inalalaya ni Sancho. Sa pagmamadali nito, nahulog ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang polo. Tumama ito sa sahig at umilaw ang screen. Saktong papasok noon sa kwarto si Marisa, narinig ang sigaw ni Sancho. At sa sahig, sa maliwanag na screen ng cellphone, kitang-kita nilang tatlo ang isang text message. Mula kay Elara. Ano nang gagawin natin sa baby, Sancho? Sagutin mo ako. Nakatitig si Marisa sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Tumingin siya kay Sancho. Tumingin siya kay Charmin. Ang sikretong pinakatatago-tago ni Sancho ay sumabog, hindi sa paraang inakala niya, kundi sa pinakamasaklap na pagkakataon. Nabitawan ni Sancho ang telepono na parang napaso. Ang katahimikan sa loob ng emergency room ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Si Marisa ang unang bumasag nito. Isang hakbang, dalawang hakbang, mabilis, galit. Bago pa man makagalaw si Sancho, nasunggaban na ni Marisa ang kwelyo ng kanyang damit. Hayop ka! Sigaw ni Marisa. Ang boses ay nanginginig sa galit. Anong baby? Anong sinasabi niya? Sagot! Marisa, wag dito. Pakiusap ni Sancho. Sinusubukang alisin ang kamay ng hipag.
Ang mga mata niya ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ni Marisa at ni Charmaine na nakahiga sa kama, namumutla. Anong wag dito? Habang ang kapatid ko naghihirap, ikaw nang bababae ka pa. At may anak pa kayo? Walang hiya ka. Itinulak niya si Sancho ng malakas. Natumba si Sancho sa isang upuan. Dumating ang isang nurse para mag-awat. Ma'am, sir, nasa ospital po tayo. Marisa, tama na. Isang mahinang boses ang pumigil sa lahat. Si Charmaine, gising na siya. Nakatingin siya sa kanilang dalawa. Ang mga mata ay pagod, ngunit malinaw. Iwan niyo muna kami. Utos niya. Ang boses ay mahina, pero may bigat. Marisa, dito ka. Walang nagawa si Sancho kundi ang lumabas. Iniwan ang magkapatid sa loob ng kurtina. Nang silang dalawa na lang, bumuhos ang mga luha ni Marisa. Lumapit siya sa kama at hinawakan ng kamay ng kapatid. Ate, bakit? Umiiyak niyang tanong. Bakit mo hinahayaan to? Ang kapal ng mukha niya. At may anak pa sila. Ate, kailangan mo siyang iwan. Kailangan mong lumaban. Tinitigan lang siya ni Charmaine. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng galit. Hahayaan mo na lang ba, ate? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo, ito lang ang igaganti niya sa'yo. Sa wakas, nagsalita si Charmaine. Ang boses niya ay halos isang bulong. Naaalala mo ba noong nagkasakit si tatay? Natigilan si Marisa sa tanong, anong kinalaman nun dito? Naubos lahat ng ipon natin. Pagpapatuloy ni Charmaine. Wala na tayong pambili ng gamot. Si nanay, halos masiraan na ng bait. Ikaw, kailangan mong huminto sa pag-aaral. Ate, lumapit ako sa lahat, sabi ni Charmaine. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Inaalala ang nakaraan. Pero walang gustong magpahiram. Isang araw, dumating si Tita Elena, ang nanay ni Sancho. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Iniabutan niya ako ng isang sobre. Sabi niya, gamitin ko daw para sa pagpapagamot ni tatay at para sa tuition mo. Walang kapalit, walang interes. Tumingin si Charmaine sa mga mata ni Marisa. May utang na loob tayo, Marisa. Utang na loob? Hindi makapaniwalang sagot ni Marisa. Ate, yung utang na loob, binabayaran. Hindi yan lisensya para tapak-tapakan ka. At ang buong pagkatao mo, bayad na yon. Sobra-sobra pa nga sa 20 taon mong pagsisilbi sa anak niya. Umiling si Charmaine. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kapatid. Ang paghihiganti, sa galit lang nagmumula. Sabi niya, pero ang pagpapatawad, sa pag-ibig. Biglang tumunog ang telepono ni Charmaine na nasa bedside table. Si Tita Elena, ang ina ni Sancho. Inabot ito ni Marisa at sinagot sa loudspeaker. Charmaine anak, nabalitaan ko ang nangyari. Papunta na ako dyan. Sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Anak, yung pinag-usapan natin dati, yung kasunduan, natupad mo ba? Hindi nakasagot si Charmaine. Bago pa man makapagtanong si Marisa kung anong kasunduan yon, bumukas ang kurtina. Pumasok ang doktor na tumingin sa kanya kaninang umaga. May hawak itong mga resulta ng bagong MRI scan. Ang mukha niya ay seryoso. Tumingin siya kay Charmaine nang may matinding awa. Charmaine, I think we need to talk, sabi ng doktor. Mas mabilis ang pagkalat kaysa sa inaasahan natin. Ang mga salita ng doktor, mas mabilis ang pagkalat, ay hindi na isang hatol na kamatayan para kay Charmaine. Ito ay naging isang hudyat, isang kampanang nagsasabing kailangan na niyang bilisan. Wala ng oras para sa luha. Ang galit ay matagal nang napalitan ng isang kalmadong pagtanggap. Ang tanging layunin na lang niya ngayon ay ang ihanda ang kanyang pamilya para sa buhay na wala siya. Higit sa lahat, kailangan niyang ihanda si Sancho. Kinabukasan, nagsimula ang pagbabago. Sancho, sabi ni Charmaine mula sa kama, hawak ang kanyang ulo.
Ang sakit ng ulo ko. Pwede bang ikaw na muna ang magluto ng almusal para sa mga bata? Agad na tumalima si Sancho, puno ng pag-aalala at konsensya. Sa kusina, nataranta siya. Hindi niya alam kung paano itimpla ang gatas ng bunso. Hindi niya alam na ayaw ng panganay niya ng sunog na itlog. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Sancho na para siyang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga pakiusap ni Charmin. Nahihilo ako. Baka pwedeng ikaw na maghatid sa mga bata. Sancho, pakitingnan mo naman yung assignment ni Junior sa math. Hindi ko maintindihan eh. Pakibasa mo naman ng kwento si Princess. Inaantok na talaga ako. Bawat pakiusap ay isang leksyon. Bawat pag-utos ay isang pagsasanay. Hindi ito alam ni Sancho, pero unti-unti siyang tinuturuan ni Charmin kung paano maging isang ama at ina ng sabay. Sa bawat utos ni Charmin na parang pakiusap, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Nakikita niya ngayon ang lahat ng bagay na hindi niya pinapansin noon. Ang lahat ng sakripisyo na tiniis ng kanyang asawa ng mag-isa. Isang hapon, umiiyak ang kanilang bunsong si Princess dahil may project ito sa school na kailangang tirintasin ang buhok ng manika. Hindi ito marunong. Si Mama lang ang marunong niyan. Hikbi ng bata. Ako na, alok ni Sancho. Pero sa loob ng 10 minuto, paikot-ikot lang ang buhok ng manika sa kanyang mga daliri. Lalo lang naiyak si Princess. Mula sa kwarto, narinig sila ni Charmin. Sancho, dalhin niyo dito. Mahinang tawag niya. Pumasok ang mag-ama sa kwarto. Naupo si Sancho sa gilid ng kama. Hindi ganyan, bulong ni Charmin, kahit hirap na siyang magsalita. Kunin mo yung kabilang hibla. Oo, yan. Ipasok mo sa ilalim. Tapos higpitan mo ng kaunti. Sa ilalim ng mahinang paggabay ni Charmin, unti-unting nabuo ang isang magandang tirintas sa buhok ng manika. Wow, Daddy! Magaling ka na! Masayang sabi ni Princess, niyakap ang kanyang ama. Napatingin si Sancho kay Charmin. Ngumiti ito sa kanya, isang pagod, ngunit matamis na nangiti. Sa isang sandaling iyon, nawala si Elara, nawala ang kasalanan. Sa sandaling iyon, sila ay isang team ulit. Isang pamilya. Gabi-gabi, kapag tulog na ang lahat, may isang bagay na ginagawa si Charmin. Inilalabas niya ang isang luma at makapal na leather-bound journal. Sa liwanag ng maliit na lampshade, nagsusulat siya. Isinusulat niya ang lahat. Pagkatapos, maingat niya itong itinatago sa ilalim ng mga damit sa pinakailalim ng kanyang aparador. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Charmin, muling sumumpong ang matinding sakit ng ulo nito. Nagising si Sancho sa mahinang ungol ng asawa. Hon, anong masakit? Ulo ko. Kumuha ka ng pain reliever sa bag ko, utal ni Charmin. Mabilis na kinuha ni Sancho ang handbag ni Charmin. Habang hinahanap ang gamot, may nakapa siyang isang bote ng tableta. Hindi ito pamilyar. Binasa niya ang pangalan sa etiketa, Levetiracetam. Kumuha siya ng isang tableta at tubig para kay Charmin. Nang makatulog itong muli, hindi na siya mapakali. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinipa ang pangalan ng gamot. Ang mga resulta ng paghahanap ay lumabas sa screen. Used to treat epileptic seizures. Commonly prescribed for patients with brain tumors. Palliative care for managing symptoms. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tumingin siya sa natutulog na asawa. Pagkatapos ay sa screen ng kanyang telepono. Pinagdugtong-dugtong ng kanyang isipan ang lahat. Ang biglaang paghinto nito sa pagtatrabaho, ang madalas na pagkahilo, ang pagod, ang pagbisita sa doktor na sinabi niyang regular check-up lang. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang katotohanan na kanyang natuklasan ay 100 beses na mas masakit at mas nakakatakot kaysa sa katotohanan ng kanyang sariling pagkakasala. Hindi na kinailangan ni Sancho na magtanong. Kinabukasan, kitang-kita sa mga mata ni Charmine na alam niyang alam na ng asawa niya.
Wala nang tanong na, anong gamot yon? Wala nang pagtataka. Tanging isang mabigat at malungkot na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Iyon ang tanging nagawa ni Sancho na itanong. Ang boses ay baasag. Tumingin si Charmin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagod. Para saan pa, Sancho? May magbabago ba? It's too late. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol na mas mabigat pa kaysa sa nalaman niya. Walang sisihan, walang galit. Tanging ang malungkot na katotohanan na wala na silang magagawa. Mula sa araw na yon, ginugol ni Sancho ang bawat segundo para alagaan si Charmin. Pero alam ni Charmin na may mas mahalaga pa siyang kailangang gawin. Ang kanyang huling habilin ay hindi lamang mga dokumento. Ito ay ang kanyang boses, ang kanyang puso. Inilabas niya ang makapal na leather-bound journal at nagsimulang magsulat. Sa bawat salita, ibinubuhos niya ang 20 taon ng kanilang buhay. Isinulat niya ang tungkol sa kanilang unang pagkikita, ang kilig, ang mga pangarap. Isinulat niya ang sakit ng pagtuklas niya sa katotohanan, ang mga gabing umiyak siya ng mag-isa. At isinulat niya ang tungkol sa pagpapatawad. Sancho, pinapatawad na kita, hindi dahil sa'yo, kundi para sa akin, para sa kapayapaan na kailangan ko, at para sa kinabukasan ng mga anak natin, ng lahat ng anak mo. Isinalaysay niya ang kanyang plano, ang dahilan kung bakit kailangan niyang protektahan hindi lang ang kanilang 3 anak, kundi pati na rin ang batang dinadala ni Elara. Hindi ko hahayaang lumaki ang mga anak ko na may kapatid na kinamumuhian nila o isang kapatid na maghihirap. Pamilya pa rin sila. Binanggit din niya ang isang lihim. Tuparin mo sana ang pangako ko sa iyong ina. Ang lihim na ipinagkatiwala niya sa akin ay mananatiling sa atin na lang. Bawat letra ay nilagyan niya ng kanyang huling lakas at kung minsan ng kanyang mga luha. Hindi lang iyon. Isang hapon, habang nagpapahinga ang lahat, kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang voice recorder. Nag-record siya ng isang mensahe para sa kanyang panganay. Junior, anak, para sa graduation mo, tandaan mo, kahit wala na si Mama, proud na proud ako sa'yo. Nag-record siya para sa kanyang prinsesa. Anak, sa debut mo, sana mahanap mo ang isang lalaking magmamahal sa'yo tulad ng pagmamahal ko sa'yo at para sa kanyang bunso. Baby ko, happy 7th birthday! Mahal na mahal ka ni Mama. Ang bawat mensahe ay isang piraso ng kanyang puso na iiwan niya sa mundo. Nang matapos niya ang lahat, inilagay niya ang journal sa loob ng isang kahon. Isinama niya ang mga dokumento mula sa abogado, ang mga bank passbook para sa trust fund. Tinawag niya si Marisa. Marisa, sabi niya, iniabot ang selyadong kahon. Itago mo to. Huwag na huwag mong ibibigay kay Sancho hanggat hindi pa ako nawawala. Ipangako mo. Tumingin si Marisa sa kahon, pagkatapos ay sa kapatid. Wala nang pagtatalo. Tanging mga luhang tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tumango siya. Pangako, ate! Kinagabihan, habang nakahiga, may ibinulong si Charmin kay Sancho. Dalhin mo ako sa beach. Yung sa atin. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, dinala ni Sancho si Charmin sa isang maliit na beach sa Batangas kung saan sila unang nag-date. Nakaupo sila sa buhangin, pinapanood ang dahan-dahang pag-angat ng araw. Isinandal ni Charmin ang kanyang ulo sa balikat ni Sancho. Ang hangin ay malamig at ang tunog ng mga alon ay payapa. Promise me, Sancho. Bulong niya. Ang boses ay mahina na parang isang hangin, pero ang bigat ng mga salita ay parang isang bato. Promise me, aalagaan mo sila. Tumingin si Sancho sa asawa. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya pinipigilan. Kahit anong mangyari. 2 araw pagkatapos nilang bumalik mula sa Batangas, tuluyan nang nanghina si Charmin. Hindi na siya halos makabangon sa kama. Ang bawat paghinga
ay tila isang mabigat na pasanin. Pero sa kabila ng pisikal na paghihirap, isang kakaibang kapayapaan ang makikita sa kanyang mukha. Wala nang bakas ng galit o sakit. Tanging pagtanggap. Pinaligiran siya ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang kanyang mga kamay. Si Sancho ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Patuloy na binubulungan ng mga salita ng pagmamahal at pagsisisi. Si Marisa ay nasa isang sulok, tahimik na umiiyak, sinusubukang maging matatag. Isang hapon, habang natutulog ang mga bata sa kabilang kwarto, idinilat ni Charmin ang kanyang mga mata at tumingin kay Sancho. "Pagod na ko," bulong niya. Hinawakan ni Sancho ang kanyang kamay at hinalikan ito. "Magpahinga ka na, Hon. Dito lang ako." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Charmin. Pumikit siyang muli. At sa pagkakataong yun, hindi na muling dumilat pa. Si Charmin Villanueva ay pumanaw ng payapa sa gitna ng hapon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip ng kalungkutan. Ang burol ay napuno ng mga kaibigan at kamag-anak na nag-aalay ng kanilang pakikiramay. Si Sancho ay parang isang estatwa, tumatanggap ng mga yakap at salita ng kaaliwan, pero ang kanyang isip ay nasa malayo. Ang kanyang mga anak ay nawawala sa kanilang sariling mundo ng pagdadalamhati. Sa huling araw ng burol, mula sa di kalayuan, sa labas ng kapilya, may isang babaeng nakatayo sa ilalim ng isang puno. Si Elara, ang kanyang tiyan ay medyo malaki na. Hindi siya naglakas loob na lumapit. Nakatingin lang siya mula sa malayo. Ang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Walang nakapansin sa kanya, maliban kay Marisa. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang matalim na tingin ng galit ang ipinukol ni Marisa. Sapat na para mapaatras si Elara at tuluyan ng umalis. Pagkatapos ng libing, nang kaunti na lang ang mga tao sa kanilang bahay, nilapitan ni Marisa si Sancho. Ang kanyang mga mata ay magapa sa kaiiyak, ngunit ngayon ay mayroon ng tigas at determinasyon. Wala siyang sinabi. Inilapag lang niya sa harap ni Sancho ang isang selyadong kahon na gawa sa kahoy, ang kahon na ibinilin sa kanya ni Charmin. Tumingin si Sancho sa kahon, pagkatapos ay kay Marisa, na may pagtataka sa kanyang mga mata. "Pinabibigay ni ate," sabi ni Marisa, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sabi niya, "Ibigay ko raw sa'yo pagkatapos ng lahat." Huminga siya ng malalim at tinitigan si Sancho ng diretso sa mata. "Bago ka gumawa ng kahit anong katarantaduhan ulit, basahin mo muna yan." Hinintay ni Sancho na makaalis ang lahat ng tao. Hinintay niyang matulog ang kanyang mga anak na pagod na sa kaiiyak. Sa katahimikan ng gabi, sa sala kung saan sila madalas magkwentuhan ni Charmin, umupo siya. Ang kahon ay nasa ibabaw ng center table. Para itong isang bagay na sagrado at mapanganib ng sabay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaalis ang selyo. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, ang unang bumungad sa kanya ay ang isang pamilyar na leather-bound journal, ang journal ni Charmin. Binuksan niya ito. Sa unang pahina, ang sulat kamay ng kanyang asawa na nooy malinis at bilugan pa. "Mahal kong Sancho, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, wala na ako. Huwag kang malungkot. Dahil sa wakas, hindi na ako nasasaktan." Sa bawat pahinang binubuklat ni Sancho, bumubuhos ang kanyang mga luha. Binasa niya ang bawat salita, bawat pangungusap na isinulat ng kanyang asawa sa gitna ng sakit at pag-iisa. Nalaman niya ang lahat. Ang araw na nakuha nito, ang resulta mula sa doktor. Ang araw na nakita niya si Sancho kasama si Elara sa coffee shop. Ang sakit, ang galit, ang pagpaplano. Binasa niya ang tungkol sa pagpunta nito sa abogado, ang pag-setup ng trust fund, at binasa niya ang dahilan. "Hindi ko ito ginawa para parusahan ka, Sancho. Ginawa ko ito para protektahan sila."
Dahil sa mga sandaling iyon, hindi na kita mapagkakatiwalaan. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at ang bawat talata ay mas nagiging masakit. At pagkatapos, nalaman ko ang tungkol sa bata, ang magiging kapatid ng mga anak ko. Noong una, galit na galit ako. Pero isang gabi, habang pinapanood ko ang mga anak nating natutulog, naisip ko, paano kung lumaki silang may puot sa kanilang kapatid? Paano kung maging miserable ang buhay ng isang inosenteng bata dahil sa pagkakamali nating mga magulang? Kaya ito ang huli kong habilin, Sancho. Ang tanging hiling ko, alagaan mo sila. Lahat sila. Palakihin mo sila bilang magkakapatid. Huwag mong hayaang maramdaman ng bunso na iba siya. Iparamdam mo sa kanya na bahagi siya ng pamilyang ito, ng pamilya ko. Ito ang magiging paraan mo para makabawi. Hindi sa akin, kundi sa kanila. Sa ilalim ng journal, may iba pang mga dokumento. Isang kopya ng Last Will and Testament. Isang sulat mula sa ina ni Sancho na humihingi ng tawad kay Charmin para sa isang lihim na itinago nila. Isang pagkakamali ng ina ni Sancho noong kabataan nito na si Charmin nilang ang nakaalam at tumulong na itago para mapanatili ang buong pamilya. At sa pinakailalim, may isang sobre. Nakasulat dito, para kay Elara. Nang buksan ito ni Sancho, isang manager's check ang laman, isang malaking halaga, at isang maikling sulat. Hija, gamitin mo ito para sa pagsisimula ninyo ng apo ko. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Charmaine, hindi na napigilan ni Sancho. Humagulgol siya. Isang malakas, masakit na pag-iyak ng isang taong nawasak ang kaluluwa. Ang bigat ng pagmamahal at pagpapatawad ni Charmin ay mas mabigat dalhin kaysa sa anumang galit o parusa. Ito ang kanyang sentensya. Ang mabuhay araw-araw na dala, ang alaala ng isang pag-ibig na sinayang niya. Biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ito, si Elara ang nakatayo roon, ang mga mata ay maga sa kaiiyak. Umiiling ito. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Sancho, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hikbin ito. Wala akong mapupuntahan. Mag-isa na lang ako. Tumingin si Sancho kay Elara, ang babaeng naging sanhi ng pagkawasak ng kanyang buhay. Pagkatapos, tumingin siya sa liham na hawak niya. Sa huling habilin ni Charmin, huminga siya ng malalim. Tinatanggap ang kanyang tadhana, ang kanyang responsibilidad. Binuksan niya ng mas malaki ang pinto. Pumasok ka, sabi niya sa basag na boses. Umuwi na kayo ng anak ko. Ang mga unang buwan ay isang impyerno. Ang bahay na dating puno ng halakhak ay napuno ng isang mabigat at malagkit na katahimikan. Bawat isa ay naglalakad na parang may dinadalang salamin. Takot na mabasag ito at masugatan ang lahat. Si Elara ay parang isang multo sa sarili niyang tahanan. Nakatira siya sa guest room, halos hindi lumalabas. Sinusubukan niyang tumulong sa mga gawaing bahay, pero bawat kilos niya ay sinasalubong ng matatalim na tingin mula sa panganay ni Charmin, si Junior. Huwag mong hawakan yan, gamit yan ni Mama. Sasabihin ng binatilyo, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Si Sancho ang nasa gitna ng lahat ng ito. Pagod mula sa maghapong trabaho, uuwi siya sa isang bahay na puno ng tensyon. Kailangan niyang maging tatay sa mga anak na nagdadalamhati at nagagalit. Kailangan niyang maging unan para kay Elara na lumalaki ang tiyan at nabubuhay sa takot at kahihiyan. At kailangan niyang harapin ang sarili niyang demonyo. Tuwing gabi, sa kwartong dati ay pinagsasaluhan nila ni Charmin. At nariyan pa si Marisa. Sulsulpot ito nang walang pasabi. Hindi para manggulo, kundi para magbantay. Titingnan niya kung malinis ang bahay. Titingnan niya kung maayos ang mga pamangkin niya. Titingnan niya kung nakakakain sila ng tama. Ang kanyang presensya ay isang palaging paalala kay Sancho.
Nakatingin ako. Isang pagkakamali mo pa at babawiin ko sila sa'yo. Isang gabi, umuwi si Sancho na pagod galing sa 2 trabaho na pinasok niya para masuportahan ang lumalaki niyang pamilya. Naabutan niyang nag-aaway si Junior at Elara sa kusina. "Sino ka para pakialaman ng gamit namin? Hindi ka namin nanay," sigaw ni Junior. "Gusto ko lang namang tumulong," umiiyak na sagot ni Elara. "Hindi ka namin kailangan." "Tama na," sigaw ni Sancho, isang sigaw na puno ng pagod at sakit. Sa unang pagkakataon, napasigaw siya sa kanyang anak. Natigilan ng lahat. Umakyat si Junior sa kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Napaupo na lang si Elara sa isang sulok, humahagulgol. At si Sancho napasabunot na lang sa kanyang buhok, hindi alam kung paano pabubuuin ang pamilyang sinira niya. Ang pag-asa ay dumating sa hindi inaasahang paraan. Isang gabi, habang nasa graveyard shift si Sancho, nilagnat ng mataas ang bunsong si Princess. Ang 2 nakatatandang kapatid ay hindi alam ang gagawin. Natataranta na sila. Si Elara, kahit takot at nangingimi, ang siyang kumilos. Lumabas siya ng kanyang kwarto. Kumuha siya ng bimpo at planggana ng maligamgam na tubig. Pinunasan niya ang noo, mga braso at likod ng bata. Inalalayan niya itong uminom ng gamot. Buong gabi, hindi siya umalis sa tabi ni Princess. Kahit inaantok at masakit ang kanyang likod dahil sa kanyang pagbubuntis, binantayan niya ang bata. Pinalitan ang basang bimpo at sinigurong komportable ito. Kinaumagahan, medyo bumaba na ang lagnat ni Princess. Nagising itong nakita si Elara na nakayukyok sa gilid ng kama, nakatulog sa pagbabantay. Marahang hinawakan ng bata ang braso ni Elara para gisingin ito. Nang magmulat ng mata si Elara, isang mahinang boses ang narinig niya. "Salamat, tita." Iyon lang. Pero para kay Elara, ang 2 salitang yon ay parang isang basbas. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang tunay, kahit maliit, nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang sinag ng liwanag sa kanilang madilim na mundo. Lumipas ang 1 taon. Dumating ang unang death anniversary ni Charmin. Sa sementeryo, sa harap ng isang simpleng puntod na laging may sariwang mga bulaklak, nakatayo ang isang pamilya. Si Sancho, na may mga puting buhok na sa kanyang sentido, ang kanyang 3 anak. At si Elara, karga-karga ang isang malusog na sanggol na lalaki. Magkakatabi sila, tahimik. Ang dating galit ay napalitan ng isang malungkot na pagtanggap. Habang ang mga bata ay nag-aalay ng mga bulaklak, lumapit si Sancho sa lapida. Hinaplos niya ang pangalan na nakaukit dito, Charmaine Villanueva. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Lahat sila, 4. At sa harap ng puntod ng babaeng minahal niya at sinaktan, ibinulong niya sa hangin ang dasal na paulit-ulit na sinasabi ng kanyang puso. "Ginagawa ko ang lahat, Charmaine. Ginagawa ko ang lahat." Huminga siya ng malalim. Sana napapatawad mo na ako. 10 taon. Ang 10 taon ay mahabang panahon. Sapat na panahon para hilumin ang mga sugat. Sapat na panahon para makalimot ang ilan. Pero para kay Sancho, sapat na panahon para tuparin ang isang pangako. Ang pangako sa babaeng nagmahal sa kanya ng walang kondisyon at nagpatawad sa kanya ng buong puso. Ang bahay na dating puno ng tensyon at galit ay ngayon ay puno ng tawanan at buhay. Lumaki ang mga bata. Si Junior, ang panganay, ay nagtapos na sa kolehiyo, kumuha ng kursong engineering. Si Princess, ang dalagita, ay abala na sa kanyang nursing studies, palaging inaalala ang sakit na dinanas ng kanyang mama. At ang bunso nilang anak ni Charmin, si Lily, ay isang maliksing elementary student na puno ng energy. Si Elara, mula sa pagiging isang takot na babae, naging isang matatag
at mapagmahal na ina siya, hindi siya naging kapalit ni Charmin. Sa halip naging isang partner siya ni Sancho sa pagpapalaki ng mga bata. Siya ang gumabay kay Lucas, ang anak nila ni Sancho, sa kanyang paglaki. Si Lucas, ang bata na naging sentro ng komplikadong di pagkakaunawaan noon, ay lumaki na isang masigla at matalinong bata. May kamukha kay Sancho, pero may kislap sa mga mata na kay Elara. Mahal na mahal siya ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Wala silang bakas ng galit o inggit. Lumaki silang alam na si Lucas ay regalo, isang di inaasahang pamana mula sa kanilang Mama Charmin. Hindi naging mag-asawa si Sancho at Elara. Ang kanilang relasyon ay nanatiling batay sa respeto, sa responsibilidad at sa pagmamahal sa mga bata. Naging isang modernong pamilya sila, pinagbuklod ng isang nakaraan na puno ng sakit, pero patuloy na bumubuo ng isang mas magandang kinabukasan. Isang linggo ng hapon, abala ang buong pamilya sa sala. Nagkalat ang mga litrato sa center table, mga lumang album ni Charmin at mga bagong album na puno ng mga alaala ng magkasamang paglaki ng lahat ng bata. "Papa, sino to?" tanong ni Lucas. Itinuturo ang isang lumang litrato ni Charmin na nakangiti. Lumapit si Sancho. Hinaplos niya ang litrato. Isang pamilyar na init ang gumapang sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang mga anak at pagkatapos ay kay Elara na nakangiti. "Siya si Mama Charmine," sabi ni Sancho. Ang boses ay puno ng pagmamahal. "Siya ang asawa ko noon, ang nanay ni na Junior, Princess at Lily." Tumingin siya kay Lucas, "At siya rin ang anghel na nagbabantay sa ating lahat. Ang anghel na gumawa ng paraan para magkasama-sama tayong lahat ngayon." Hindi na niya kinailangan pang magtanong kung napatawad na siya. Ang tanong ay sumagot na sa sarili nito sa bawat tawa ng kanyang mga anak, sa bawat yakap na ibinibigay nila sa isa't isa, sa bawat araw na lumalaki silang may pagmamahal. Nahanap niya ang kapayapaan, hindi sa pagkalimot, kundi sa paggawa ng tama. Ang di malilimutang diwa ni Charmin ay hindi nawala. Hindi ito nakabaon sa libingan. Ito ay nakatira sa bawat sulok ng bahay na ito, sa bawat ngiti ng mga bata, sa bawat pag-aalaga ni Elara, sa bawat pagsisikap ni Sancho. Ang kanyang pamana ay hindi ang yaman na iniwan niya. Ang kanyang pamana ay ang pag-ibig na nagpatawad, ang lakas na nagprotekta, at ang kapayapaan na kanyang iniwan na nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa isang pamilyang halos nawasak. Ito ang tinig ng pag-ibig, ang kwento ni Charmin, ang kwento ng isang pag-ibig na lumampas sa hangganan ng buhay at ng kamatayan.